Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilan ng damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Jesus. Aminin natin, hindi laging exciting ang work. Minsan pagod ka na, stressed ka pa. Nakakatawa, no? Nung wala pang trabaho, panay ang hanap. Nung nagkatrabaho, puro reklamo. Minsan feeling mo kulang ang sweldo o parang hindi mo gusto yung ginagawa mo. May iba naman, naghahanap pa rin ng trabaho at nahihirapan. Pero ito ang tanong, paano kung ang trabaho mo ay hindi lang about pera, kundi about purpose? Paano kung may mas malalim na dahilan kung bakit ka nandoon? Naisip mo ba yun? Opening prayer? Panginoon, salamat po sa kakayahan naming magtrabaho at maglingkod. Turuan mo po kaming makita ang purpose sa ginagawa namin araw-araw. Buksan mo ang puso namin sa iyong salita. In Jesus' name, Amen. 3 life lessons we might want to consider. Life Lesson 1. Change your lens. See work as a blessing. Minsan, hindi problema ang trabaho. Ang problema ay kung paano natin ito tinitingnan o paano natin iha-handle ang trabaho natin. Kahit hindi perfect ang trabaho mo, may dahilan pa rin para magpasalamat. Aba, sa dami ba naman ng walang trabaho dyan? Pag umalis ka dyan, nakapila ang papalit sa'yo. Colossians 3:17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kung may trabaho ka, magpasalamat ka dahil may iba na naghahanap pa rin. Kung stay-at-home parent ka, huwag mong maliitin yan. Napakahalaga ng ginagawa mo. Kung hindi mo gusto ang work mo ngayon, gamitin mo itong training ground habang hinihintay mo ang next opportunity. Isipin mo, lahat may purpose. Kagaya ng sinabi ko, God can use your present job as springboard to your next job. Parang eyeglasses yan. Kung malabo ang lente mo, malabo ang lahat. Pero kapag inayos mo ang lente, malinaw na ang tingin mo. Ganun din sa work. Adjust your perspective. Tingnan mong mabuti, ano ba talaga ang naidudulot na mabuti nitong present job ko? Life Lesson 2, be grateful for what you receive. Madali mag-focus sa kulang. Kulang sa sweldo, kulang sa benefits. Pero ang totoo, may provision pa rin si God sa buhay mo. Yes, ano man ang turing mo sa lahat ng yan, provision pa rin sa God yan. Magpasalamat ka pa rin. Phil 4:19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Kahit maliit ang kinikita mo, may natatanggap ka pa rin at may dahilan para magpasalamat. Instead na puro kulang, simulan mong sabihin, salamat Lord, may provision pa rin. Kesa naman manisi ka ng ibang tao bakit andyan na sa trabaho mo ngayon. Mag-budget ka ng maayos at matutong makontento habang nagsisikap pa rin. Parang pagkain yan. Kung puro reklamo ka sa kulang, hindi mo mai-enjoy ang meron. Pero kung grateful ka, mas magiging sapat ang kahit simple lang. Kahit tuyo at suka lang ang ulam mo, masarap kain yan. Life Lesson 3. Work for God, not just people. Ito ang game changer. Hindi ka lang nagtatrabaho para sa boss mo. Nagtatrabaho ka para sa Diyos. Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Kahit walang nakakakita sa effort mo, gawin mo pa rin ang best mo because God sees. Sabi nga, si God ang primary boss mo sa trabaho mo. Kahit hindi ka na-appreciate, magpatuloy ka because you're serving God. Gawin mong worship ang trabaho mo sa attitude, sa excellence, sa integrity, and God will Himself lift you up. Magtiwala ka lang sa Kanya. Parang estudyante yan. Kung alam mong para kay God ang ginagawa mo, hindi ka tatamad. Kahit mahirap, gagawin mo pa rin ng maayos. Practical takeaways. Ayusin ang mindset.
Tingnan ang trabaho bilang blessing, hindi burden. Magpasalamat sa provision. Focus sa meron, hindi sa kulang. Gawin ito para kay God. Excellence and integrity every day. Closing prayer. Panginoon, salamat po sa trabaho at sa kakayahang maglingkod. Tulungan mo kaming makita ang purpose sa bawat ginagawa namin. Bigyan mo kami ng grateful heart at tamang attitude sa trabaho. Kahit saan mo kami ilagay, tulungan mo kaming maging faithful at gawin ang lahat para sa iyo. In Jesus' name, Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito, malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito. At humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.